Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Tuesday midnight, no? Midnight na halos, mag-11 na mga loads, no? So ayan, update pa rin tayo ngayon mga lodi, no? So siyempre marami tayong malulupit na balita eh. Kailangan nating ibalita yan ngayong gabi at kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Yung mga inaabangan natin mga idol, no? So punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. So sa hours natin mga lodi, ang pinakamalaking nag-downtrend is yung CFX. Pero kasi sila rin naman ang pinakamalaki sa day, no? Ito yung day nila ngayon ha. So 31%, pero nag-drop siya ng 11% ngayong oras. Ngayong oras lang na to. Pero yung mga coins natin ngayon, consolidation, no? Sa oras na to, mga nasa 1 to 3%. Pero sa araw, medyo nasa may 6% tayo, may 8% tayo, yung Pengu. Ayan, no? So, ayan, check natin yung ating price ng XRP na ayan na, malapit na siyang tumama. Kanina umangat to mga lods di ba? At kita niyo. Yung tinanong ko kayo kanina, sabi ko, ano ba to? Angat ba to o hindi? Umangat siya kanina, nandito, di ba? Pumalo siya dito. Ngayon, nagda-drop ulit siya mga idol, no? So, marami nagsasabi na katulad nga ng sinabi ko na baka kunin niya muna yung mga liquidation dito, mga lods, no? Bago siya lumipad. So, may chance na mag-drop yan dito. Kunin niya muna yan bago siya mag-pump. Pwedeng ganun. No, malaki yung chance na ganun yung mangyari, mga idol. Pero hindi ko pa rin kukunin yan. Hintayin na natin dito sa 1,000 pesos yan, mga lods. No, okay lang yan, mga idol. Para sa akin lang mga yun yung probability na mag-drop siya, no? Nakunin niya muna to bago tayo lumipad, mga idol. Ayun yung malaki na parang ganoon na yung nabivisualize ko, mga idol eh. No, gaganyan. Tapos biglang parang ganun. No, ayun yung sa akin sa tingin ko, kaya abangan ko to. Mga lod, sabi ko nga, if ever nakunin niya to, mag-notify sa akin yan. May alarm. In-alarm ko yan sa cellphone ko. So kahit tulog ako, malakas yung alarm niyan. So once na hugutin niya to, kunin niya to, aabang tayo ng position ulit, no? Sana magising ako. So ayan, punta tayo sa mga susunod na pwede mangyari sa mga susunod na araw. Ayan mga idol, no? So check natin, ito. Tomorrow na to mga lodi kasi sa atin, hindi, sa atin kasi Webes to ng madaling araw mga tama ba? Check ko nga, putik, baka mali tayo. Saan yung forex calendar natin? Kailangan maabangan natin to. Thursday Ayan, Thursday. So Thursday ng alas 2 ng madaling araw to. So bukas nga to ng gabi, mga lods, no? Bukas ng gabi. Ngayon puyat na naman tayo bukas So ito mangyayari niyan, bukas di tayo matutulog, magkakape tayo ng gabi ng malupit. Tapos abangan natin to. No, so malapit na, bukas na 'yan. Kaya ang sabi dito mga idol, tomorrow the Fed will decide whether to cut, hike, or keep rates unchanged. What's your prediction? Siyempre, yung prediction sabi nga nung tinignan ko yung percentage, 90+% magpo-post. Pero iba yung sinasabi ni Trump at gustong mangyari ni Trump. Mga loads. No? Sabi dito ni Trump, Powell must cut rates by 3 points. Isipin nyo, ang laki Ang laki ng pinapakat niya. Yung 1 full points lang, napakalaki na nun mga idol Sa kanya gusto niya 3. 'Di ba? Walang point yan. Talagang solid na number. Trump says the Fed should cut rates by 3 points, arguing each 1% cut save $360 billion. Mga idol, sipin nyo kung tatlo yan. Kasi every 1%, 300. So halos mga 1 trillion na yan, mga lods, no? Powell has to cut a smart person would. Ayan mga lodi. So ayan yung sinabi niya ngayon, araw na to, kanina. So ang tanong,
susundin ba siya ni Powell? Susundin ba siya ni Chairman Jerome? Mga idol, o magmamatigas pa rin si Jerome Powell at bibisitin siya at ang market. At ang market, mga idol. Alam nyo ito, kung sakaling kunyari ngayon yung nagsasalita si Jerome Powell, kahit na mag-cut siya ng rate, kukunin niya pa rin to eh. Kasi gagawin niya, bago lumipad eh. Mga idol eh. Mas malaki yung chance nun na talagang hugutin niya to. Pero, ang inaano ko lang kasi dito mga idol, sa abangan natin, no? Sana maabangan ko. Sana, ngayon nga, sana ngayon eh. Tamaan na, no? Sana tamaan na, mga lods, no? Ano ba to? 3.404. No, so ayan, check natin 'yan mga idol ngayon. Habang nagsasalita tayo, 'di ba? So baka position tayo, mga lods, no? Saan tayo ngayon? Tapos ito na. A Satoshi Era whale just sold 8,000 BTC worth over 9 billion. These coins sat untouched since 2011. So ano nga to, 'di ba? Sabi nga nila 14 years. Mahigit. Now they're gone. And Bitcoin barely moved. This is more than a sale, no? It's the clearest signal of what's coming next. So sabi nga nila, imagine niyo nagbenta ng 80,000 billion pero yung presyo ng Bitcoin hindi man lang bumaba o bumagsak, no? Ang pinakamababa niyang inabot is 114. Ay, hindi. 117. Oh, ito pala yung 114. Oh, July 25. So, ayun, no? Hindi siya bumaba ng 100,000. Mga idol, kahit na may nagbenta, kaya pala nag-drop, oh. Nag-drop din yung Bitcoin, no? Na-reject siya. Dito, na-reject siya, mga idol, no? So, may chance pa to na bumaba ulit. Ganyan. Bago niya balikan, no, mga idol. Nako, mukhang delicates talaga. So, ayan ha, kita nyo. Bumababa si Bitcoin, kaya nahatak niya to. So, ayan na. Ganun, dat pala sa Bitcoin na lang ako nag-trade eh. So, ito, okay na yan ha, mga Lodi. So, isipin nyo yun ha. Ang ano nila, hindi bumagsak ng 100,000. No, kahit na may nagbenta ng 80,000 Bitcoin na napakalaking halaga ng $9 billion. So, ibig sabihin, bullish pa rin talaga yung market, di ba? So, ito, holy crap, mga idol, sabi ni Eric Daughtry. Commerce Secretary Howard Lutnick just announced President Trump EU trade deal will bring 90 billion in revenue for the United States. Sabi, no? Wow, sabi niya, mga idol, no? Parang kapresyo lang yan. Hindi, 9 billion lang pala to. So, ito, 90 billion. No, yung trade niya sa EU, grabe naman si Trump. Sana all ng mga president, ganun, no? So, tapos, the European Union is going to pay 15% and they sell us 600 billion with the goods. That's 90 billion dollar for America, mga idol. Kape tayo. Sige na, dalhin mo yung remote doon. Basta hinaan mo, ha? And they agreed for the first time ever to cut all the tariffs, cut their barriers, and let American businesses and farmers and ranchers and fishermen finally sell into the European Union. Massive market. This is huge for America, sabi dito ni Howard Lutnick, mga idol, no? So, maraming positive news, hindi lang sa crypto, mga idol, eh. Maski mismo sa administrasyon ni Trump, ang gaganda rin ng mga, halos puro positive, no? Yung mga desisyon na nangyayari ngayon kay Trump. Sabi dito, ano to? Sa ano na pala to? Sa Bitcoin na to. So, puntahan muna tayo dito, mga idol. Puntahan ko lang si BRICS, ba kasi meron akong hindi nakitang, may bagong news kay BRICS eh. Ito, 5 hours ago, India says they have neutralized the attackers involved in the Pahalgam terror attack. Oh, ayan, may terror attack pala sa kanila. Eto, President Trump says he may go to China at the invitation of Chinese President Xi. Nako,
Mukhang magkikita silang dalawa. Alam nyo naman, sa August 12, matatapos na yung 90 days nilang tariff ban, mga idol. So, kung iimbitahan siya ngayon ni Xi Jinping, mga Lodi, ano kaya mapag-uusapan nila? Continue ba yung tariff ban? 'Di ba? O mapopost ulit, madadagdagan ulit ng araw. Kasi natatandaan nyo, nagkaroon ng issue na magdadagdag ng 90 days daw ulit, pero fake news kasi yun eh. No, so punta na tayo sa Bitcoin, mga idol. CNBC just confirmed live on TV that the USA will release a report on strategic Bitcoin reserve tomorrow. It's happening. So ito yung report na gagawin nila, mga lods, no? Sa crypto to, mga lods. Lahat to, hindi lang Bitcoin. National Crypto Stockpile report on Wednesday stateside detailing the structure and contents of the government's digital assets. This includes holdings under the Strategic Bitcoin Reserve and the U.S. Digital Asset Stockpile, which consist of cryptocurrencies seized through legal enforcement actions. Investors are eager to know how much Bitcoin the U.S. government actually owns. So, doon sa salita na yun, no, investors is eager to know how much Bitcoin actually the government owns. Eager to know how much Bitcoin the U.S. government actually owns. So, na-news na natin nung nakaraan, di ba, na nagbenta na sila. Si ano pa nga nag-news nun, ay nagsabi nun, si Senator Cynthia Lummis eh. Ang ina-expect ng mga tao, nasa 200 o to 300 something ata thousand na Bitcoin yung hawak nila. Pero, binenta na pala, mga idol, no? So, hindi ko alam kung nilinaw na nila yon. Pero sabi nila, ang natira na lang daw is mga nasa 29 to 30,000 Bitcoin. Ayun yung sinabi. Pero, gusto nilang malaman bukas kasi bukas yung pinaka-final report. So mamaya, fake news lang pala yung nabalitaan ni Senator Cynthia Lummis na yun, di ba? So malay natin. The report could also recommend national security and banking access reforms for crypto firms. We're back with Jordy Visser. Here are the Trump. So, maraming nag-expect na hindi lang Bitcoin yung sasabihin nila tomorrow, mga lods, no? Magsasabi rin daw sila ng mga iba pang crypto asset. No, so huwag tayong umasa na masabi yung XRP doon, mga idol, no, kasi ako ang iniisip ko kasi kung ba sabihin hindi okay lang. Ang iniisip ko kasi, mga idol, hiwalay kasi si XRP, mga lods eh. Parang ganun yung nasa isip ko na ayaw nilang i-hype. So for me, kung hindi man siya banggitin bukas, syempre marami na naman mga FUD na mangyayari, sasabihin ng mga na wala pala yan, hindi pala kasama yan eh. Di ba? So wala pala, fake news pala yung unang tinweet, ganito ganyan. So medyo aasahan ko na yun, mga idol, no? Na baka hindi siya banggitin kasi mayroong mas malalim na dahilan sa akin para lang naman sa akin. Pero kung malay nyo, wala talagang kwento si XRP, o di ba, kaya hindi binabanggit. So nasa inyo na yan, kayo nang bahala pag-aralan yung coins na yan. Sa ako, inaral ko na yan. So ano ako dyan, hindi na ako mapafad dyan eh. So alam nyo naman yun, di ba? So, bukas, kung mag-i-report yung sa crypto strategic or crypto stockpile, marami nga nagsasabi na masasabi si Sui, no? Kasi ang ganda ng performance ng Sui ngayon. So, pwedeng isama si Sui, no? Syempre, Solana, Ethereum, Bitcoin, ayun yung mga sure, no? Ako sa XRP, kung tatanungin ako, mas gusto mo bang sabihin siya bukas? Gusto ko rin naman para pero kung hindi siya sabihin, okay lang din, wala namang problema. Wala problema sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sabi nga ni Brad Garlinghouse, mga idol 95% ng customer ng Ripple is outside USA. No? So, oo lang sa akin yun, mga lods. No? Ay dun, kumbaga, mabanggit man siya o hindi, goods lang sa akin. No? May plano kasi yung Ripple, mga lods. So, ito tayo. Ito pagandahan ng padamihan ng X to times ng Why don't you times. just convert all your ADA to Bitcoin? It's like, okay, so we can make less money as an ecosystem. You think ADA will still outperform BTC in the Of future? course, because how much farther can Bitcoin go? Maybe to 1 million. Okay, it's 10x. ADA can go 100x, 1000x over this. It's like, guys, we're not a second-class citizen. Cardano does substantially more, and because of Bitcoin DeFi, it's going to end up probably being the yield layer of Bitcoin. Okay, narinig niyo yun, mga Lodi? So, kung magte-10x daw si Bitcoin, 1 million. Goods na yun, sabi niya, di ba? Si Cardano pwede mag 1000x, di ba? Why don't you just convert all your ADA Pwede natin, to Bitcoin? It's like, okay, so we can make less money.
as an You, ecosystem. you think ADA will still outperform BTC in the future? Of course, because how much farther can Bitcoin go? Maybe to a million. Okay, it's a 10x. ADA can go 100x, 1000x over this. It's like, guys, we're not a second-class citizen. Cardano does substantially more, and because of Bitcoin DeFi, it's going to end up probably being the yield layer of Bitcoin. What? Bullish, mga idol, no? Bullish yan. Ito naman, Binance and Ripple. So, nag-team up na. Binance and Ripple launch RLUSD stablecoin initiative. Binance under CEO Richard Teng, no? Hindi na si CC yung ano niya na, mga Lodi, no? CEO. Has become the first major platform to offer RLUSD products, mga idol, no? So, good news yan sa Binance. No, syempre hindi naman magpapump yung RLUSD kasi stablecoin yan, mga Lodi. So, ito ay, hindi pa pala. Ito pa pala yan. So, dito tayo. Sabi dito ni Ripple Van Winkle, the Federal Reserve just confirmed Ripple can settle US Central Bank money. This isn't hopium. This is infrastructure, sabi niya. Ripple isn't asking for access. O yan, mga lods. So, they're building the pipe. So, ito yung parang mga reason din kung bakit hindi natin kailangang umasa sa banks, no, sa government, parang ganun, no, dahil Ripple isn't asking for access, they're building the pipe. So sila yung gumagawa ng rails, ng daanan. Kung gusto nyong ma-access yung mabilis, mura at malupit na technology ng Ripple, kayo yung pumasok, di ba? Hindi nila kailangang magano sa, kumbaga sabi ko nga nung mga nakaraan, di ba, mas kailangan nila yung Ripple, mga lods, kaysa sa kailangan sila ng Ripple. Although kailangan ng Ripple ng partner, pero mas kailangan nila yung Ripple kasi nga yung technology maganda. No, XRP isn't a coin, it's the engine. Final warning before lift off, no. So ayun yung sabi ni Wally Bayola, ayan. So siya yan. O kung si Charles at 100x, 1000x ang prediction niya, kaya parang yung prediction kasi ni Charles doon, parang sobrang confident niya parang ang bold ng ng pahayag niya, 'di ba? So si Brad Garlinghouse kasi chill lang siya. So tignan natin kung magkano yung prediction niya. Siya na to hindi na to mga content creator lang Like, and it's inevitable that, not right now we're talking about is 2.5 trillion. Look, do I think this is an easy 10x over the easy 10x, sabi niya. next 5 to 10 years? Yeah, no problem. That doesn't freak me out when I say that at all. Like, that's conservative. If you That feels safe. I mean, to the earlier conversation about asymmetric returns, is there a chance that it's 100x in that time frame? It feels aggressive, but I don't know. Like, I think that many people in the United States particularly don't understand what it would be like to have lived in Argentina and have the Argentinian peso devalued effectively to zero multiple times in my lifetime. Why would you hold that currency? we don't realize that could become us. That's exactly the point, right? Like, I think that we underestimate what that macro dynamic looks like over the long term. So, ang sinabi dito ni Brad is 10x or 100x, no problem for XRP. Brad Garlinghouse, the visionary leader of Ripple, is confident that XRP is poised for an explosive future with its cutting-edge technology and a strong market position. XRP is set to skyrocket, mga idol, the new height, sabi. So, alam nyo, sila, Brad, pag nagsasalita sila, yung sinasabi nila na may mga technology din yung iba. Di ba? Hindi nila sinasabi na, hindi, ban nyo yan, gano'n, para kami lang. Walang gano'n, mga lods. Sa kanila, hindi, sige. Ano tayo? Level playing field tayo, no? So, lahat kayo may chance. Lahat tayo maglaban-laban, parang gano'n. Pagalingan ng technology. Di ba? Tapos doon nila papatunayan na sila yung pinakamagaling. Parang gano'n yung gustong patunayan ng Ripple, mga lodi. So, ako, kumpiyansa ako sa kanila. Wala ang problema sa akin yan. Dahil meron din naman ako ibang hold na coins kung sakaling. Diba? Pero pinakamalaki ko talagang asset ay yung pinaka-invest ko is nakapokus sa XRP. Kinakalat ko lang ng konti na maliliit. Pero wala, maliit pa rin naman. Kaya lang, sana nga mga idol tama yung ano natin. Tama yung
pinosisyonan natin mga lods, no? Kahit na mabalik ko lang yung dating ano. So ito, ako hindi ko na sana in-news to eh. May nag-comment lang kasi kanina. Kasi nga sa SONA, mga lodi, inaabangan din yung online gambling. Alam niyo yung online gambling, 'di ba? So hindi siya nabanggit, no? Yung online gambling, walang nabanggit si Pangulo doon. Tapos may kumakalat na video. Bakit nga naman niya babanggitin eh? Isipin niyo habang nagsosona siya may nag-online gambling na nasa Senate. Oh, ayan oh. Mga sino to? Hindi ko alala kung sino to, mga lodi. A man spotted nagtatalpak cockfighting match on his phone during the voting for the next Speaker of the House, no, at the Batasan Pambansa Monday. Just hours before President... hindi pala. Kumbaga nagbobotohan pa lang pala ng Speaker, no? Sa SONA, no? Bago magsalita si Presidente. Tumatalpak, mga idol, si Congressman. Actually, hindi ko alam kung congressman to eh. No, hindi sinabi, hindi ko alam kung sino to Earlier in June, the House of Representatives approved on the third and final reading the measure that will finally prohibit online cockfighting or e-sabong and other related illegal activities in the country. Once enacted, all permits and license of e-sabong operation issued by the Philippine Amusement o PAGCOR shall be declared invalid and no permits or license for such operation shall issue. Isipin nyo, ultimo yung mga nandito, no? Yung mga nandito sa house, mga idol, no? Boy talpak din pala, mga lodi. Ano yan? Ayoko na sa... May nag-comment pa kanina sa video natin Ano daw masabi ko sa SONA? Kaso baka maano kayo sa akin mga idol Nagtataka lang ako. Sige, hindi ako... Actually, tawan-tawa ako mga idol. Yung sa isang part lang Sa isang part lang ako tawan-tawa. Lap trip ako talaga. Hindi yung tinawag si Toria. Lap trip ako nung sinasabi ni President yung tungkol sa baha. Yung sinasabi niya na palpak yung flood. Tapos nagpapalakpakan sila lahat. Sabi, ba't sila nagpapalakpakan? Palpak na nga eh. Di ba? Magbabayad, mahiya naman kayo. Tapos, woo! Kumbaga, parang ano nangyayari? Pinapagalitan. Sila yun eh. Sila yung may mga budget din. Di ba? Mga congressman yun nandyan halos lahat eh. Di ba? Sila yung nasa harapan. Tapos habang pinapagalitan sila, pinapalakpakan nila yun. Last na tama. Sabi ko lang, ang kulit nagpapalakpakan, no? Di ba? So, doon lang. Ayun lang yung masabi ko doon. Natawa ako doon, mga idol, no? Kasi, para kang pinapagalitan, tapos pinapalakpakan mo, di ba? Baga, pinapagalitan ka ng tatay mo, halimbawa. Kulit mo, salbahe ka, ha? Hindi ka sumusunod sa akin, ha? Yay! Ganun yun. Ang palpak mo, ha? Binutusan kitang bumili ng toyo, sukli nun, 15 pa, pero binalik mo 5 lang ha. Yay! Ayun lang yung napansin ko doon, mga idol, no? Tawan-tawa ako doon, mga lodi. So, ayun lang yung sa akin. Ayun opinion ko doon. Marami pa akong iba, kaya lang mahaba, tsaka baka magalit yung iba eh. Mga lods eh. Pero doon, natawa ako talaga doon. Nagtataka kung ba't sila pumapalakpak, nagsisigawan pa. May mga standing ovation pa nga eh. Standing ovation pa habang pinapagalitan sila, mga idol eh. So, ayun lang. So, basa na tayo ng comment nyo. Ayan, kulit kasi eh. So, ayan. Punta tayo dito. Post ko na lang to. Si Saint Baludoy, okay lang yon para naman may mag-educate ng crypto sa mga Philippines. Kasi naman karamihan sa mga party list ngayon, kung hindi mga NPA, mga puppet, panahon na para dapat ngulanin mga ganyan eh.
Mga kwenta yan. Sasayang lang na nga dyan mga lodi. Kung ako magiging presidente, gusto ko talaga sa batas yung naisip ko nung nakaraan na every 6 months merong mandatory drug test, no? Hair follicle para solid talaga. Ba't sila ayaw kung wala silang ginagawang masama? Ganun lang yun di ba? Tsaka babawasan ko yung mga tanggalin na natin yung mga ganyan, mga party list. Mga SK, wala namang ginagawa yung mga yun di ba? So, huwag na yun, mga idol. Tapos, si Erwin, mas mabuti na siguro i-push yung crypto laws and regulation. Yan, goods din naman yan. May maganda, meron tayong sinusunod. Boss Jeb, kamukha mo yung leader ng Scorpio, yung huling bumili sa batang babae sa pelikula ng Sons of Freedom. Totoo ba? Kalimutan ko na Totoo ba yan? Kalaban yun? Kalaban pa ako, malas Mukha talaga akong kalaban By the blood. Dogecoin founder responds to Elon Musk. Sige, puntahan natin itong kay King Shangsheng. Para malaman natin. Yung iba pang, ayan. Tagal na nito Ito yung mga sinasabi ko, Idol King Shangsheng. Kapag pinopost mo, pag gino-comment mo lang dito, pag sinesearch ko siya dito sa X, yung iba matagal na, yung iba latest natin. Wala Oo, wala. Di ba? So, ganun mga idol. Kaya mas maganda itatag mo ko na lang para talagang solid. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Pero Idol King Shangsheng, shoutout sa'yo mga lods Sabi dito ni Mr. Josh, Boss, metaverse ng XRP Ledger Spectre, Spectre, so undervalued daw. Ano sa tingin mo, boss? Actually, may nabili akong lots sa Tokyo area pero hindi ko pa namimint. Hindi ko alam yun Ano yung nabili mo sa Tokyo? Sa game yun o sa mismong bansa? Hindi ko alam Hindi ko alam yan, idol Sige, check natin yan. Si Mr. Josh si KB. How come Coach Miranda migrated and obtained a UAE residency if crypto party list is a strong platform? Sa klase ng pamamalakad ng gobyerno sa ngayon, hindi pumapabor sa taong bayan at simpleng mamamayan ang mga programa at panukala. Ang mga investor, unti-unting kumukuha ng migration at wala pang pinapahintulutan na foreign players kasi gusto monopolize lahat. Lugi ang negosyante at baka patawan ng multiple taxes ang crypto holders. Tama ka dyan mga lodi, Alam nyo, dahil dyan sa tax na yan, may naisip ako Di ba, kasi kaka-browse ko, nanonood daw kay sa mga content creator ng mga Pinoy. Di ba ang ngayon, ang trending ngayon si Awit. Si Awit Gamer na naghirap na daw siya. What if hindi talaga siya mahirap, mga idol? What if palabas lang nila yun na naghirap siya kasi mainit ngayon yung sa mga online game 'di ba? Isa siya sa mga big time na online gamer mga lodi. Siyempre tataksan siya ng malupit pag naandun pa yon. So ang ginawa niya na lang siguro, diniskarte niya, kunyari na bankrupt siya. Diskarte ng mga bangko yan mga idol Tsaka mga crypto exchange papalabasin nila na bankrupt sila para hindi sila mataksan, mawala yung init sa kanila ng mga tao. Ng mga tao tuloy ng BIR, 'di ba? Kasi ngayon 'di ba? Isipin niyo binaban na nga yung mga nagpo-promote 'di ba? So ibig sabihin mainit sa mga sa mga content creator yan na pumaldo sa sugal. So kung ikaw pumaldo ka sa sugal, naku pag-initan ka niyan. So ang ginawa niya Awit, nag-invento lang siya, hindi na bankrupt na talaga ako Tapos sila yung mga sinasabi na binayaran niya yun sa tingin ko. Yung mga nag-comment sa kanya na may utang ka sa akin, ganyan-ganyan. Wala yun. Scripted lahat yun, mga idol. Sa tingin ko lang
Oy, naisip ko lang to ha. Pero baka mali ako ha. Pero yun talaga naisip ko eh. Lalo na nung pinapanood ko kasi Makagago eh. So, naisip ko na baka lang naman ha, hindi ako sure mga idol no. Baka scripted lang lahat ng yan. Alam niyo naman yung mga content creator sa Pilipinas magkakakilala yan eh. Magtutulungan yan if ever, 'di ba? So, baka ganito yung naisip nila, 'di ba? Na, uy, kunyari bankrupt ako, idol. 'Di ba? Ganito ganyan. So, ano sa tingin niyo mga lodi? Naisip ko lang 'yun. Pero kung mali ako, di mali ako, sorry. Naglalaro lang aking isip. Gaming PA, shoutout sa'yo. Boss champion si Torres sa... champion, no? Walang laban. Walang... zero win, zero loss. Zero fight. Champion. Kuis, magkano minimum trade ng future sa BitGet? Nasa iyo yan, idol, no? Pero para sa akin, siguro, minimum ko kasi dati nag-start ako 30-40 USDT. Para makapag-start kahit barya lang. Feeling ko tama ang analyst mo, Kuis, liquidate. I-liquidate niya muna yung double bottom bago ang big move para may bala siya pag ahon. Pero babalikan niya ulit yung double bottom after. Pwede nga yun, mga lodi. Pero, eto, ano na to eh. Sobrang ano na to, dikit na to, mga lods eh. Pwede na talagang bumabato dyan, no? Ayan, no, pwede na yan eh. Pwede niya nakunin anytime yan. Kahit sa 1 minute time frame, pwede niya nakunin to eh. Mga lods eh. 'Di ba? Oh, ito lang yan, no? Ito lang yan, mga idol, oh, banda, oh. No? So, pwede niya nakunin yan anytime. Na pwede rin namang trap yan. 'Di ba? Pwede namang may mga nag-short dito. 'Di ba? May mga nag-short diyan, tapos ayun yung kunin niya. O, pwede rin. 'Di ba? So, hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Ang maganda diyan, hindi naman ako matatalo diyan, mga idol. Mill City Ventures switches to Sui-based crypto trader at treasury model. Sa akin ngayon, ang daming good news rin sa Sui. Bukas nga, mag-news ako ng Sui pag meron ako mga nakita. Pag nanonood lang kasi ako ng mga content creator ng crypto na foreign, lagi nilang nababanggit yung Sui ngayon na maganda raw, news, minsan news sa Sui, medyo bullish. So bukas hanapan natin ng news yung Sui if ever na may makita tayo. Idol, okay lang ba bili crypto sa PDAX or mas okay sa malalaking exchange na gamit stable? Alam mo, idol, wala akong mapapayo sa iyo sa PDAX kasi hindi ko naranasan 'yan. Ang mga crypto exchange lang talaga na kumbaga nung pumasok ako sa crypto, ang wallet ko lang unang-una MetaMask. No, MetaMask. Tapos nag-Binance ako. Tapos naban yung Binance, nag-BitGet ako, tas Ronin Wallet. So ayun lang, hindi ako nag-PDAX sa mga load. Sabi ko nga sa inyo, ang alam ko yung mga nag-PDAX, mga veterans na yan, magagaling na yan. Sila Boss Robo dyan sila. So wala akong idea loads eh. Long lasting, shoutout sa suporta sa channel natin. Minsan ganyan din ako pag long trade, baka bigla lumipad. Basta may panalo, okay lang, happy naman. O yan, shoutout sa idol ha. Salamat sa suporta. Pati si John Robert Dumdum. Yan, salamat sa suporta nyo. Yung may mga Blue Star, yung mga naka-join sa ating membership. So salamat sa inyo mga lods ha. May nabasa ako, boss, may meeting daw si Trump and mga alien. Ang alam ko, ang kamiting niya si Xi Jinping. Pero na lang kung si Xi Jinping yung alien. Hello po, Boss Jeblo. And your boss siguro to. Sa akin po, mas okay po i-educate po muna mga Pinoy about crypto. For example po, sa karanasan ko, ini-invite all my kapamilya sa crypto last 3 weeks. But until now, wala sagot, yung iba scam lang daw crypto. I invited also all my classmates before in high school. Pero ganun din lahat sila, crypto is scam din daw. Isa lang nakuhaan ko yung pinsan ko. Alam mo, idol, ngayon sa atin dito sa Pilipinas, hindi ka papansinin ngayon dito hanggat, lalo na kung wala talagang idea sa crypto, hindi na nila yun papansinin. Mas iisipin na lang nila na mag-business na lang ng mga iba, ng kung ano yung magandang business, siguro mga tindahan, online selling, ganun, kesa mag-crypto, mga idol, no? Pero once na ikaw,
Kunyari, ikaw, si Junjun, di ba? Si Idol Junjun. Ang nangyari sa'yo, pumaldo ka bigla. Nakita ka nila, bumili ka ng bahay, bumili ka ng kotse, bumili ka ng mga gusto mong bilhin. Nag-travel ka, nakikita nila. Lalo na yung mga pamilya mo. Kasi uy, big time ka na, ano mo. Hindi, sa crypto ko, dun sila magkakaroon ng hanggat wala silang nakikitang resulta. Ugali ng mga Pinoy yun eh. Hanggat wala silang nakikitang resulta, wala. You're crazy. Hindi yung opinion mo, hindi maganda, hindi valid. Ganoon naman sa Pilipinas mga idol eh. Kahit na sobrang talino mo, basta mahirap ka lang, walang bilang yung opinion mo. Naranasan ko yan in a hard way. Kala mo ako yun eh. Hindi ako yun. Hindi ako yung matalinong mahirap. Yung tropa ko yun, no? So, ganun. Pero kung may pera ka, kahit sutoy-sutoy ka lang, basta magsalita ka, dahil mayaman ka, meron kang parang ebidensya mo na magaling kang tao. Ganun sa Pilipinas eh. Papahinggan ka nila. Di ba? So, ganun. Kaya sabi nga ng mga panood natin, di ba? Sabi nga ni Edo Parina, wala na kasi Edo Parina eh. Binan kasi siya sa X tsaka sa Facebook eh. Lalo na sa X pala, binan siya. Alam niyo sabi niya, sabihin niyo lang yung XRP o yung crypto kahit kanino. Tapos iyaan nyo na, kung hindi sila sumunod, kung hindi sila wala silang ginawa, hindi mo kasalanan yun. Kasalanan nila yun na mahuhuli sila. Sabi nga niya, hindi lahat ng tao para sa crypto. May mga tao na hindi talaga nila trip yung crypto. So, huwag mo nang pilitin, hayaan mo na lang. Makikita naman nila sa iyo yun, yung resulta eh. Di ba kasi mamaya, nagyayaya ka, tapos ikaw nga, wala ka ring bitaw, sabi ni Mama Lupiton, di ba? Wala ka ring bitaw. Paano kanila papaniwalaan kung wala ka rin bitaw, di ba? Ayan, yun. Ayun po yung ano ko doon. Opinion ko doon. Kaya huwag na tayo mag-aya ng mag-aya. Ayan, yun na sila. Raymond Montanilla, shoutout sa iyo sa suporta, idol. Nakapag-position ulit tayo sa XRP ng long sa price na 3.1. Nako. Break even ka lang ngayon, idol. 3.1 ngayon. 50 USDT tapos 20x leverage. Stop loss ko 3.0 at 3.0 ano. Baka nakapag-TP ka na. Kanina pa pala to. TP ko 3.3. Yan. Dami natutunan habang nagpa-practice sa demo, trading. At sa mga mali mong discard. Grabe ka naman. Nasisi mo pa ako. Isa akong lesson sa'yo. No? Isa akong maling halimbawa. Sabi parang sa nakita ko sa Facebook, huwag ka mawalan ng pag-asa, may silbi ka pa rin. Isa kang maling halimbawa. Si Job Sobongin. Ayan. Angat na yan, Lods. Di naabutin stop loss mo. Sana nga. Ayan na siya. Wala na to. Abutin na to. Naramdaman ko eh. Si Raymond, talo sa trade ko kahapon, Lods. Sa demo trading, buti naka-stop loss ako. Ayan. Malalaman mo yung importante ng stop loss dyan tsaka lock profit, idol. Pares tayo mag-trade, Jeb. Madalas nadadali sa maling akala. Ayan, sabi ni Raymond. Raymond din to, Raymond Cervantes. Si Pete. Siyempre, always watching. Shoutout si Idol Salad Channel. Lods, kailangan mo na magkaroon ng representative sa Congress para, ayoko ng... alam nyo ba, trivia lang sa inyo sa lugar namin dati, naging SK chairman. Oo. Tapos simula nun, ayoko nang pumasok sa politika, mga idol. Airpot ko, nagwatakbo yun. Kaya lang, hindi pinapalad. Pero, ako nagsasabi sa kanya na, wag na yan, tama na yun, wag na tayo dyan. Wag na tayo sa politika. Kaya nga sinabi nila, dirty politics mga lods eh. Pero dati kasi, wala ako dati eh. Sabi ko nga sa kalaban ko, plus 100 ka pa eh. Plus 100 ka pre, sabi ko sa kanya. Joke lang Hindi, totoo yan. Pero, tagal na yun, mga idol. No? Teenager pa ako nun eh. So, naging SK chairman ako sa amin. Pero ngayon, wala na. Hindi na nga ako kilala dun eh. Medyo lumipat kasi ako ng bahay ng nag-asawa ko. Pero hindi malayo dun sa pinaglakihan ko sa bahay namin. Malapit lang, walking distance lang.
Kaya lang, syempre, pabang tumatanda ka, nakikita mo yung mga bata, oh. Taka, hindi ka nakilala. Yung mga siga doon, hindi na ako kilala, eh. Mga matatanda na lang nakakilala sa akin. Hindi na makukuha yan, idol. Lilipad na yan, sabi ni J. Tulao. Ayan. Si Star Condol. Tama ba? Okay lang po yan. At least natuto din po kami sa experience nyo. Abutin po, sir. Kasi bababa siya ng 2.6, 2.7. Uy, ang ganda na nga sinabi ni Idol. Sana nga, bumaba siya. Ang gandang position yan. Nako, under $3. Ang gandang position yan, mga Lodi. Pag bumaba ng mga ganyan yan, 2.6, 2.7, lalakihan ko yung yung trade ko. Huwag nyo akong gayahin, ha. Lalakihan ko lang, mga loads. Ng konti. Lawrence, ayan. Time check to 2:22 PM. XRP 3.1. Nasana tuloy-tuloy na tumaas. Nako, nabigo tayo, idol. Si Papa She. Oo, pagsisihan mo, greedy trader ka kasi. Grabe ka naman sa akin. Lahat naman ng tao, greedy. Nasa ano yan? Nasa 7 deadly sin, mga lods. Okay, mga idol, isa sa mga gusto kong mapanood nyo, etong movie na to. Luma na to, mga lods. Ayan. Ayan. Bawat video kaya mag-ano ako ng movie na maganda na napanood ko para ma-share ko sa inyo, no? Etong 7, mga lodi, napakaganda nito, mga idol. Representa niyan yung 7 deadly sin. Ayan, no? Ayan, yan. Si Brad Pitt at si Morgan Freeman. Sa mga nakapanood na, comment kayo. Sa mga hindi pa, try nyo panoorin. Taragis, nakakabaliw yan. Ang ganda niyan, mga lods. No, ayan. Isa yan. Bukas, mag-aano ulit ako sa inyo. Bibigyan ko kayo ng mga malupit na movie, mga idol. Matutuwa kayo sa mga ipapanood ko sa inyo. Sasabihin ko lang, tapos kayo manood, mga lods, no? At i-comment nyo kung nagustuhan nyo. Pag nagbigay ako sa inyo ng pangit na movie, ayan, hindi ko na uulitin yun. Hindi na ako magbibigay, promise. Kaka-verify ko lang sa BitGet mo, Lodi, after how many years? Nako, congrats sa'yo, Nochi, Muntikan ka na, Boss Jeb, pero mukhang pataas na. Dito. Mukhang pataas na. Kabaliktaran sa trade ko. Ako nadali sa taas 5 times na ako nag-DCA. Kaya buhay pa rin trade ko. Nako. Kapag, ba't ganun ka mag-trade, idol, dinadagdagan mo para mabuhay? Nako, ano yan, medyo, may mga ganyang diskarte, pero ayan yung pinaka-ayokong, strategy. Mga lods, yung nagdag-position ka, so dadagdagan mo ng dadagdagan para hindi mawala yung position mo. Mga nakakaubos yun. Pwede namang magpatalo, kumbaga, maglagay ka ng stop loss, talo ka, tapos ibang trade naman. O, di ba? Kontrolin mo lang. Si MR siya yun, good luck, idol, sana makabawi ka. Juna Bendaño, ayan, shoutout sa'yo. Si Bibo, kaya partial TP ako at move to profit ang stop loss para safe na safe. O, ayan, buti pa si idol, Kung bababa si BTC malapit sa 116, ay malamang natamaan ang lock profit mo. Wala. Nasaan ba ngayon si... Uy, ayan na, malapit na. 117. Ako, bumababa nga ngayon, mga idol. Ayan na. Dumidiretso na sa kanal. Tayo na. Ito pinakalas. Support niya yan. Support. Pag ito nabasag, nako, didiretso na to, mga idol. GG na tayo. Kailangan na natin kumuha ng bagong position. Pag yan nabasag niya, no? So, balikan natin yan. Nako, baka kirig na ako, Hindi pa ba? Hindi pa. Buhay pa rin. Pinapasakit yung puso ko nito. Ito naman, si Dex Trends Channel. Shoutout sa'yo. Si Slow Hand, sa US namamaril na lang bigla. Dito naman sa atin, nananaksak na lang bigla. Ang nakakatakot dito sa atin, Ang pinaka nakakatakot na napanood kong balita ko, napanood nyo yun. Yung estudyanteng bata, tas babae, pinsaksak siya ng babae, napanood nyo ba yun? Nakakatakot yun, imagine ko yung
Estudyante lang yun, naglalakad. Tapos biglang sinaksak ng babae na parang baliw. Maganda yun yung babae na yun. Naalala nyo ba yung news na yun? Tanga na yun yung nakakatakot. Inimagine ko yun, yung mga lodi. Sabi ko, kung wag naman sana, puta ragis yan. Kahit maganda kayo, sasako kayo talaga kita. Kung ginawa mo yun sa mga mahal ko sa buhay. Yan. Boss Dangs, ayan. Boss, nakapag-register na ako sa BitGet, sa referral mo. Wala link ng Telegram. Sige, mamaya, i-comment ko sa iyo yung Telegram ni Boss KGX, mga idol. Tapos pasok ka dun. Sabihin mo, kasi i-verify ka niya pa dun mga lods no? So mamaya, i-comment ko dyan. Jonabel Ginto, shoutout sa iyo. Si Jemar Tropico. Musta na yung ron natin? Ganun pa rin. Meron silang bagong news, pero hindi pa naman gumagalaw yung ating ron. Bisitahin ko nga saglit. Magkano to sa peso? Pucharagis yan. 30? 31. Grabe yan Pero hindi Pero goods pa. Naku, goods na goods yung Ronin ngayon. Pag nagmanga nasa 20, nasa 20, ay, gan sarap na bumili niyan. So, ayan. Si Albert uli. Ayan, shoutout sa inyong lahat mga idol. Mahirap yung airdrop na yan, idol. Baka malimas pa ang aking pinaghirapan. Magbudega na lang ako. Tama ka dyan, idol, no? Buti nakabili kagabi. Sale na naman market. Sabi ni John Michael Carlos. Shoutout sa iyo, idol. Si John Michael Carlos. Bata pa to Alam ko yung mga comment nito nakaraan. Nag-aaral siya. Masipag tong bata na to. At napakaswerte mo, idol, dahil nagki-crypto ka na ngayon. Ang payo ko sa iyo habang bata ka pa, magbudega ka lang, huwag ka na mag-trade. Bodega ka lang mga idol hanggang ewan ko lang pag nag-asawa ka na, paldo ka na niya, mayaman ka na. Bisitahin mo ako Matanda na ako nun. Brian Camilo, shoutout sa iyo. Si Mr. MacD, madadagdagan lang ang mga buwaya sa gobyerno kapag nagkaroon ng crypto party list. Hindi na kailangan ng party list para magsulong ng batas about crypto. Kung seryoso at gusto talaga ng gobyerno na i-adapt ang crypto, magagawa nila kahit walang crypto party list. Wala namang ginagawa na maganda yung mga party list na yan. Dagdag lang sila sa mga korap. Tama ka dyan, idol. Sangayon ako sa'yo dyan, Mr. MacD. Mismo yan. Dalawa tayo. Si Claby, shoutout sa'yo. Problema din kasi yung gun law sa Amerika, kaya madaming mga shooting incident. Education is essential sa lahat, kahit anong bagay, hindi lang sa crypto. Kaya dapat bigyan pansin yung education system ng bansa. Yun nga yun, mga lodi. Alam nyo, sinasadya nila yan para hindi kayo maging matalino. May pinost ako nun sa Facebook ko dati, si George Carlin ba yun? Sinabi niya yun ano yun, stand-up comedian yun, pero ang ganda ng binitaw niya ron, hype niya. Alam niya yung parang, ang tagal na ng video na yun, pero yung sinabi niya, pang future. Binasag niya yung sistema talaga mga idol Hanapin ko yun, huwag kayo mag-alala. Sa XRP Ledger, baka doon nila isend ang mga airdrop about XRP holder. Kasi kahit naka-cold wallet ka, matic, basta may hold ka XRP, naka-registered ka na sa Ledger. Saka ingat kayo sa mga arbitrage anik na pinopost sa mga link. Huwag kayo maniniwala. Tama mga lods, no? Huwag kayong click ng click. Yan, lalo na sa Telegram, ang daming dun. Ang daming mga phishing dun. Hindi huwag kayong mag-click ng mga dun. Si Rollinas. Safe pa XRP mo, Boss Jeb. TP mo na sa 4. Wala, andito pa, idol. Matatamaan na nga. Uy, naku naman. Tamaan mo na ba, bebe? Tamaan mo na siya, boy. Tamaan mo na, boy. Ayan na. Nakakikita natin yan. Pass din ako sa party list na crypto na yan. Hahaluan pa ng politika. Pwede naman na ituro ng mga Pilipino ng walang politika. Hilig talaga ng Pinoy na gawa ng association ang isang bagay pag
Wala pang grupo, tapos pagsisimula ng di pagkakaintindihan at diversion. Tama, idol. No? Ninoy Taduran, shoutout. Si Angel. Ayan, natawa ka. Saan ba yan, idol? Ang dami ko nang nire-reactan eh. Si Piolo Pacquiao. Ayan, wala na basa yung pangalan mo. 8K na boss, Jeb, nadali pa. Oo nga eh. 8K na, nadali pa. Okay lang yun. Ayun ang, ganun talaga ang crypto. Mga lods, hindi tayo laging panalo. Ngayon, pero hindi naman tayo talo dito. Profit tayo ng 1,000 pesos lang. Sayang lang nung nandito na. No? Kasi, ay na-expect ko talaga nun nung umangat to. Baka basagin nyo na yung 3.6 eh. Ang laki ng profit natin nun. Siguro nasa 20 to 30 plus K yun. Idol. Kaya lang, wala. Binigo tayo. Which is okay lang. May mga chance naman talaga na gano'n. May mga chance din na tumatama ako. Kaya lang, ngayon, mali ako. Pero ng mga nakaraan, tama ako eh. Sino ba yung mga matagal na dito? Sino yung nakita yung ano ko? Yung trade ko na umabot ng 100k plus. Yung profit natin. Kaya lang, pinrapit ko ng 75. Hindi ko na pinrapit ng 100 plus eh. Masyado rin akong greedy nun eh. Ayun yung mga oras na talagang gagi ako eh. Gagi. Present loads, pasama naman ako bibili ng cold wallet at magpapaturo na rin ako ng actual kung paano ililipat ang asset sa cold wallet at save. Kung ano sabihin nyo, bibilihin ko cold wallet, yun din ang sayo loads. Idol, kapitbahay lang ba kita? Grabe ka naman. Kaya mo yan. Ikaw, laki-laki mo na eh. Nag-YouTube ka na nga eh. Kami nga eh, alam mo ba nung bumili ako ng cold wallet, takot din ako bumili nung kasi wala akong kakalam-alam kung paano gamitin yung taragis na yan. Diba? Pero nung hawak mo na, para ka nang bumili ng cellphone. Pag-aaralan mo lahat, diba? Ganun lang yun. Kumbaga, ando naman yun, hindi naman ginawa yun para mahirapan ka eh. Ginawa yun para sundin mo lang yung mga instruction. Ganun lang yun, mga lodi. Madali lang yung kang kabahan. Ikaw naman, oh. Pero pag magta-transfer ka, ang payo ko lang, unahin mo muna mga maliliit muna. Parang perfectin mo muna. Ganun. Kasi kapag minalaki mo na agad, tas wala ka pa palang, hindi, kumbaga first transaction mo, malaki agad. Ang kulit mo nun. So, kailangan maliliit lang muna para malaman mo, ganito pala. Ganito pala yan, ha. O, so, ganun. Saka mo lakihan na pag sanay ka na. Si Sparta, shoutout sa'yo. Si Dom. Crypto Party List Political Agenda na naman yan, sabi ni Idol. Elmer TV, shoutout sa'yo. Si Innocentes GR Salinil, 5 years Lodi before ako mag-sell ng XRP, bili-bili muna. O yan, ganda ng plano ni Idol. Michael J. Marty, relate ako sa iyo, Idol. Nakaposition na ako ng 3.1, 3.9. Binalik kong 298 plus. Kanina, kopya, hihintayin habang naka-duty. Pero sana tamaan pa. Thank you sa news, boss. O, ayan si Michael. Nako, pares tayong GG ngayon. Huwag nyo akong gagayahin sa mga trade ko, mga Lodi. Kasi yung iba kasi, sinasabi kasi nung, lalo na dati. Nagsabi, puro ka naman ganyan-ganyan, di ka naman nagtitrade. Ayoko talaga ipakita yung trade ko nun eh. So ngayon, pinapakita ko lang sa inyo na nagtitrade ako, pero hindi ibig sabihin na magaling ako, mga Lodi. Tandaan nyo yan, ha. May mga trade na talo rin talaga ako, no? So, ayun lang. Kaya huwag nyo akong gagayahin. Mas maganda sa self-experience. Grabe lahat ng may bili nasa kay Bitcoin, pati bleble. Ano ba yan, Idol? Taas pa yan, Lord, sabi ni King Shang. Aldrin, shoutout sa'yo. Si Dom. Ayan, yung mga nakaabang sa under $3. Si Mike's Bars. Araw ko pa profit na. O, ayan. Si Melson Negya. Boss Jeb, okay ba bumili ng cold wallet dun sa link na nasa baba? Opo. Sa ibang bansa pa ba manggagaling yung cold wallet o sa Pilipinas po yan? Pinuntahan ko po yan, Idol. Sarili, bago ko nilagay yung link dyan. Kasi ayoko maglagay ng link ng hindi ko naman sila nakakausap. Baka mamaya scam yun, di ba? So ang ginawa ko, pinuntahan ko sila sa Quezon City mismo, yung mismong opisina nila ng Crypto Bilis. Doon ako bumili. Dami ngang mga sticker doon. Doon ko nga nakuha yung sticker ko sa motor ko na Bitcoin eh. Tapos, may mga merch doon.
So kinausap ko sila, sabi ko, ate, lalagay ko yung link ha. Sabi niya, so po sir, ganito ganyan. Legit naman po kami at nagdi-deliver kami nationwide, sabing ganun, no. So ayun mga Lodi, kaya nilagay ko yung link diyan. Para din sa ating lahat 'yan mga Lodi. At least meron tayong alam na mabibili na legit na site, 'di ba? So ayun, pero kung gusto niyo bumili sa iba, bala kayo. Wala na akong doon, mga Lods, no. Pero yung tinatanong mo kung legit yung link ko dyan, legit yan, idol. Kasi talagang pinuntahan ko talaga yan, eh. Tutol din ako, tama yung sinabi niya, mag-crypto na lang tayo, huwag na tayo sumali sa mga ganun. Yan ang gulo ng mundo sa crypto. Yan ang gugulo ng mundo, sabi niya, idol pala. Celos, good morning. Ayan, si Wild Wonders. Parang kakapanood ko lang ito sa Netflix. Yung title, Trigger. Trigger? Parang familiar sa akin to. Napanood ko na ba to? Nakita ko ata sa Netflix to, eh. Dahil lang, movie. ...2002. Ay, Indian. Mayroon nga sa Netflix nito, pero hindi ako masyado nanonood ng Indian movie. Mga Lods, eh. Hindi ako masyado nanonood. Ang pinanood ko lang dyan ng Indian movie, yung isa, yung saan yung nananaga, yung may palakol, basta yun, nananaga siya, may pantagasis yung anak niya, issue sa anak niya, ganun ganyan, ni-rape. Ayun lang yung napanood ko kasi pinapanood di boss yun, eh. Tapos pinanood ko na rin. Ang ganda rin nun, mga Lodi. Pero yung ibang movie, hindi ko na pinanood. Ang pinaka-paborito kong Indian movie lang na napanood ko talaga is yung Three Idiots. Ayun talaga yun. Kasi sumikat yun, eh. Ang dami nag-recommend sa akin. Panoorin mo yung Three Idiots. Ang ganda niyan, men. Oh. So, yun na. Ganda nga nun. Si Harl. Katad sa'yo. Si Ubusan Junasan. Yung 12 years PayPal account ko na permanent limited dahil suspicious daw na crypto ang transaction ko. Kasi bawal daw ang crypto sa TNC ng PayPal. Naku. Tapos ngayon, accepting sila ng crypto at may PayPal coins pa sila. Baka okay na yun sa'yo, idol. Chinek mo na. Baka okay na ngayon kasi nagka-accept na sila ng crypto. Si-share ko lang TV. Lagas ang position ko. Naabot yung stop loss ko. Putik. Kalong ako. Oy, naku si Idol GG. Kaya nga dapat meron kayong stop loss, eh. Tsaka kung sakaling nag-profit na kayo, lalagyan nyo na ng lock profit. O kaya kahit yung position nyo na lang mismo. hindi kayo talo. Ganun ako, eh. Si Phil Habi, shoutout sa'yo. Si Jigs, panakot lang na lang yung drop. Nagsimula na sila lumipat sa alts. O sana alt season na, no? Danny Rara, Lord, si market maker talaga gumawa ng pera dahil ramdam nila na malapit na talaga ang alt season. Para may pangbayad sila sa mga lahat ng coins na lilipad, ganyan din yung nangyari sa akin. Inurong ko yung lock profit ko. Gang pati puhunan na dali, kaya lesson learned sa akin yung chubul. Wala tawag. Chupul. Yung mga words ko, sarili ko lang words yun, mga Lodi. Hindi alam ng iba yun. Chupul, sutoy. Yan, mga salitang kanto lang dito yun sa amin, eh. Tsaka yung Tony. Yung Tony kasi, pangalan ng barbero yun dito sa amin. Kaya pag nagkukwento ka ng wala dito to, tinatawag ka Tony to. Tony. Ibig sabihin ng barbero, ganun. Pangalan naman Tony yun, eh. Ako si Jones. Salamat sa pagbahagi. Ay putik, isa kang bot. Si Jose Corpus, ayan, inaabangan ko talaga update mo, Lord. Salamat. O, ayan. Sayang yung gain mo, boss. Pambayad sana ng bills yun, no? Okay. Yan mo, idol, hindi lang naman yan yung nagtitrade pa rin naman tayo. Si Carlos Villanueva, shoutout sa'yo. Ayan. Mas inano ko lang tong trade na to kasi ito yung nabantayan yung trade ko, eh. Di ba? So, ito yung mga parang interesting na hindi ko talaga kunin. Gusto ko makita nyo kung ano yung mangyayari. Pero nagtitrade din naman ako sa ibang coin. Sa Bitcoin, ayan. Nung isang gabi, nagtrade ako dun. So, yun. Medyo okay naman siya. Ayan. Si Book, shoutout sa'yo. Si King Shangsheng. Si Junel Nael. At syempre, si Kevin Alopio ang nag-champion sa atin. No? So, ngayon,
mga idol, natapos na yung update ko ngayon. 11:45 ng gabi, mga Lodi. So, ma-upload ko to siguro mga 12:30 o 12:45. Kasi, pag ilang oras na? Isang oras na. So, pag in-upload ko to sa YouTube, matagal pa. Maglo-load pa. Parang ano nyo pa. So, mga pasado alas 12 nyo na ito mapapanood. So, ayan. Pag napanood nyo, magpatulog na kayo. Okay, tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Sana like nyo yung video natin, ha. Subscribe kayo kung maabot kayo dito. At syempre sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung link natin sa description. At sa mga sa mga nagsusupport kay Jeblo, yung mga sumali sa membership, sobrang thank you sa inyo. Bukas malalaman nyo kung wala na to o may bago na tayong position o hindi ako nakapag-position dahil natulog na ako. So malalaman nyo to mga idol, no? Pero more or less, andyan yan, hindi ko nagagalawin yan. 1,000 profit. Okay na yan mga Lodi, no? So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga. Napakagandang araw sa inyo mga kapatid. At Boo! Did I scared you? I think I did. What's up, what's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, whoever supports my dad, God bless you. Even I did scare you or not scare you. Peace out.